Samantala sa punto namang ito ay makakausap po natin ang abogado naman ni Senadora Laila de Lima na si Attorney Alex Padilla. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Si Connie Season po ito. Yes, magandang tanghali po. Kukumustahin lang po natin ang lagay po ngayon ni Senadora Laila de Lima. Magkasama po ba kayo, sir? Well, galing na kami sa Muntinlupa sa husgado na ni-return, no, na kasama namin si Senadora de Lima. Ngayon pabalik na kami dun sa Krame, sa custodial center, no, na dun siya pupunta. No? May commitment order na rin in-issue yung judge ng Muntinlupa on that. Katabi niyo ho siya, sir? Pwede ho ba namin siya makausap? Ano? Katabi niyo ho ba siya ngayon, sir? Oh, on the way kami. Mobile kami. So, ngayon. Opo. Oo. Okay, so ang huli niyo pong pag-uusap, ano po ba ang pwedeng malaman po namin about her, of course, nabanggit niya, no, natuloy ang laban, pero iba ho kasi syempre yung napoproseso na siya eh. How is she? Hindi ko kayo masyadong marinig eh. Sorry. Opo. Sige, pakiulit? Attorney, nabanggit na po sa media, no, nitong si Senadora Laila de Lima na tutuloy lang ang kanyang laban. At yan nga ho, naging emotional din siya kagabi, ano, dun sa, of course, hindi niya inaasahan na para bang bigla. Dapat kasi today talaga, no? Ano ho ang reaksyon niya mismo this morning? Paano ho ba niya itinatanggap itong pagpoproseso sa kanya? Hindi, ganito. Parang hanggang sa ngayon, siyempre, hindi namin tinatanggap yung otoridad o jurisdiction ng korte na ito na mag-issue ng warrant of arrest, no? Dahil nga, meron kaming pending motion to quash, questioning the very jurisdiction, ano? Pero si Senator ay nire-respeto niya yung mga proseso naman. So, para lang maging mapayapa at ma-order niya lahat, nagpasa ilalim siya, no, sa proseso. So yun, nire-respeto niya, pero ganun pa rin, kini-question rin namin yung jurisdiction ng court na to. Opo. How is she, attorney, emotionally speaking? She's a very strong woman. Okay naman. Decidido rin naman siya na ituloy yung laban. So, maasahan rin niya, maririnig pa rin yung tungkol niya. May impormasyon ho kayo, attorney, kung saang pasilidad na nga ikukulong ang senadora? Saan siya? Krame. Okay. PNP detention, yung custodial center. Ano po ang susunod na legal na hakbang po natin? Meron pa rin tayo tatluhong yung husgado na sinasagot natin. Tuloy-tuloy pa rin yun. Itong latest order ni Judge dito sa 204 ay sinasabi niya na yan ng 10 araw yata yung mga prosecution para mag-comment. So, siyempre, hintayin rin natin yun. But in the meantime, we still reserve the right na iangat namin itong issue na to sa mga mas mataas na hukuman. Para po sa kaalaman lang ho nung ating mga manonood, ano, nagsabi na ho kayo, no, dun sa reaction nyo initially na parang may irregularidad dito sa naging prosesong ito. Can you please expound, sir? Sige ho. Well, unang-una, ang charge na to ay illegal drug trading. Ano? Ngayon, sa mga nakakaintindi rin naman, pag sinabi mong illegal drug trading, ang ibig sabihin yan, ay meron ka talagang napulot o nahuli ng mga drugs, no? At meron talagang nagkaroon ng trading, meron kang buyer, meron kang seller, at kung ano-ano pa, no? Ang kanilang ebidensya na banggit Senadora ay kung totoo man, ay yun sa supposedly pagtanggap raw niya ng pera, no? Hindi naman drug trading yon. Ngayon, talagang pinilit lamang nila yung drug trading para maging non-bailable ang offense na to. So yan ang layunin talaga ng pamahalaan, talagang makulong siya. No? Tapos siguro, kaya kampante naman kami na talagang hindi mapapatunayan yung charge at talagang malaking kaspuhan na ito. No? Oo, attorney, reaction lamang din ninyo dun sa ipinalabas po kanina lang ni Secretary Aguirre, no, na tinangkaraw suhulan, no, ng 100 bilyong piso yung mga high-profile inmates. Yan naman ang isang malaking kalokohan. Kung meron man magtatangka sumuhol dun sa mga convict na, sino ba may pera ngayon? Sino ba nasa poder? Ano naman ma-assure ni Senator de Lima na papakawalan raw yata sila pag sila ay bumaliktad? Ang may kapasidad lamang yan ay ang Department of Justice. So kung meron man ganon, siguro hindi nanggagaling sa kampo ni Senadora, no? So tapos ang balita ko rin kanina, narinig ko sa abroad pa yata,
yung inaakusang dating senator, no? Ay, itong mahirap. Senator Jambi po ay nagkakaroon nasa ng- France. Oo. Oo, ito nga mahirap. Nagiging confusing na ba yung issue? Ang dami-dami nang pinapasok na puro salita lamang, wala namang katibayan yan. At napaka-ridiculous kung at the very least, no, masasabi namin yan, talagang bakit papayaran 100 milyon? Saan naman pakukuha ang pera yung ganun? Walang kapasidad ko, Senador. Alright, maraming salamat pong muli sa inyo pong ibinigay sa aming oras, Attorney. Opo. Yan po. Maraming Thank salamat you. po. Thank you rin po. Yan Thank po you naman rin si po. Attorney Alex Padilla, ang abogado ni Senator Laila De Lima.